Aleluya, aleluya, Espiritu'y lumulukob sa naghihintay kay Jesus, Mesiyas na manunubos. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria'y naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayoy, ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, kahit mamatay, ay mabubuhay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes na ika-17 linggo sa karaniwang panahon at ngayon din po ay July 29 at atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan nitong magkakapatid. Originally, ito po ay kapistahan ni Santa Marta. Pero ang simbahan ay kumbaga nagtalaga nagpahayag na ipagdiwang ng sabay-sabay ang tatlong magkakapatid. Si Marta, Maria, at Lazarus. At sinasabing na itong magkakapatid na ito ay malapit sa puso ni Jesus. Kaya nga, mga kaibigang malalapit kay Jesus. Sinasabi din na sa tuwing pumupunta si Jesus sa Jerusalem, ang bayan kung saan nakatira itong magkakapatid ay tinatawag na Bethany o Betania. So yung Bethany ay dadaanan bago ka pumunta ng Jerusalem. So, at sabi din po ng mga scholars ay dito namamalagi si Jesus. Kumbaga dito siya pwedeng nagpapahinga ng kaunti o talagang sadyang dinadalaw niya itong magkakapatid na ito. Kaya nga, ikinalungkot din ni Jesus. No? Biruin niyo yun. Ikinalungkot din ni Jesus yung pagkamatay ni Lazaro. At dito sa kwento natin sa ating ebanghelyo, narinig natin yung pangalan ng tatlong magkakapatid. No? Dahil nung panahong ito ay napatay na si Lazaro at marami ang gustong makiramay kay Marta at kay Maria. Pero pinuntahan din ni Jesus itong tatlong ito at kanyang, sa kwento, kanyang binuhay muli si Lazaro. Bagamat may kaugnayan yung pagkabuhay kay Lazaro na patungkol din sa mararanasan ni Jesus na muling pagkabuhay. So ipinamalas ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos, ang Diyos ang nabigay ng buhay, ang Diyos din ang babawi nito at kapag ipinag-adya, siya rin ang magbabalik ng ating buhay. Pero magandang mapagtuunan din natin ng pansin kung paano sa unang pagbasa ay pinapahayag na ang Diyos ay pag-ibig at ang sinumang
umiibig ay nananalig sa Diyos, nananatili sa Diyos. At ang paanyaya ay manatili kayo sa aking pag-ibig. So, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ni Marta, Maria at Lazaro, magkakapatid. Pero ano yung nagpapatibay ng kanilang pagiging magkakapatid? Yan. Magandang mapagnilayan natin yan, no? Ang nagpapatibay ng kanilang relasyon ay ang pag-ibig. Sino ang pag-ibig? Ang Diyos. Sino ang Diyos? Si Jesus. Kaya magandang tingnan din natin. Siyempre, hindi lang naman ito basta ipagdiriwang, kundi matuto tayo sa relasyon at ugnayan nitong tatlong ito. Sa atin ba, kamusta tayong magkakapatid? Bakit iwahiwalay? Bakit nag-aaway-away? Bakit ayaw magkasundo o makipagkasundo? Kahit tayo na lang mismo dito sa mga nagsisimba ngayon, pag kinamusta ba kayo? Kamusta kayong magkapatid? Ano bang masasagot natin? Sa tingin nyo ba, ikalulugod ni Jesus yung sitwasyon natin bilang magkakapatid? Yung laging paanyaya kasi, di ba, no? Yung ni Jesus na hindi lang tayo basta magsasabing, nananalig kami sa iyo, Panginoon. Hindi lang pwedeng basta tatawag tayo, Panginoon, Panginoon. At mahirap din, minsan, mas aktibo tayo sa simbahan, mas itinuturing nating pamilya ang mga kasama sa simbahan, pero yung reality, pag uwi sa bahay, hindi tayo magkakasundo. So bakit hindi nagkakasundo? Dahil wala si Jesus sa ating mga puso. O ayaw nating pakinggan at patuloyin si Jesus sa ating mga puso. Para kina Marta, Maria at Lazaro, ang sentro ng kanilang pagsasama, ng kanilang ugnayan, ay yung nasa kanilang puso si Jesus. At laging welcome si Jesus sa kanilang tahanan, sa kanilang buhay. Tingnan din natin, no? Mahirap po lagi yung kapag nawala yung isa, saka lang tayo para bang makaka-realize na kailangan pala namin nag-usap, nagbabati. Wala na patay na Di ba? Sayang po, no, kung upo tayo ng upo dito, tapos wala tayong ginagawang pagkilos, tumatanda na tayo. Kamamatayan na lang din ba natin? Hindi naman lahat ay pagbibigyan ng Diyos na, sige, bubuhayin ko siya, dapat okay na kayo, magiging okay ba kayo kapag binuhay ko siya? Kaya, pagnilayan din natin, no? Nawa ang inspirasyon na dulot ni na Marta, Maria at Lazaro ay magdulot sa atin ng ibayong lakas ng loob para ayusin din natin ang ating mga ugnayan. Amen? Thank you.